Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nagising si Cassandra dahil sa paglundo ng kama. Nakaupo si Rafael na nakatunghay sa mukha niya. Kung kagabi ay parang pasa nito ang mundo, ngayon ay maaliwalas na ang aura nito. Hindi ko gustong gisingin ka. Huwag ka nalang kayang sumama. Tanong nito na hinawi ang buhok na sadya niyang itinakip sa mukha niya. Anong oras na ba? 5:30 na. Babalikan na lang kita dito mamayang 8:00. Tumayo ito at nagsuot ng t-shirt. Pinagmasdan niya ang malapad nitong katawan dahil nakatalikod naman ito sa kanya. Minsan ay gusto niyang paglandasin ang kamay doon at namnamin ng asawa niya na si Rafael. Huwag na rin kaya akong umalis. Lumingon ito sa kanya dala ang pilyong ngiti nito. Kung makatitig ka, parang gusto mo akong gawing almusal. Pinalmulahan siya ng mukha na itinapon kay Rafael ang hawak na unan. Doon lang niya napansin na nakatingin pala si Rafael sa kanya mula sa salaming dingding palabas sa balkonahe. Umalis ka na nga. Bumangon siya at mabilis na tumuloy sa banyo para maghilamos. Bakit bumangon ka na? Sumandal ito sa armrest ng sofa habang nakasunod sa bawat kilos niya. Titingnan ko lang kung anong lulutuing almusal ni Manang. Magkakape na rin ako. Tumigil ka nga kakalakad, nahihilo ako sa'yo. Pinigilan siya ni Rafael dahil sa kakaiwas niya sa asawa. Sa huli ay naglanding siya sa pagitan ng mga bisig nito. Black coffee ka ba? Or may cream? Iniwasan niyang kiligin baka lumapad ang ngiti nito at tumaas ang kumpiyansa nito sa sarili. Ikaw na magdesisyon. Sabi mo nga, kailangan kong tikman lahat, hindi ba? Ipaano kung hindi mo nagustuhan? Lagot ka sa akin kapag hindi masarap. E di ka Almira ka magpatimpla ng kape. Iwinaksi niya ang dalawang kamay nito para makawala siya sa yakap ni Rafael. Tumawa naman ito na malakas sa kanya. Sumama ka na sa akin sa bukid. Hayaan mo na ang mga katulong sa pagluluto dito. Lumabas siya ng silid kasunod si Rafael. Halos 6:00 na rin ng umaga, kaya maliwanag na ang paligid. Nasa komedor na rin si Carlos. Ganon din si Albert. Nang lumingon sa kanila ay kaagad ikinawit ni Rafael ang braso nito sa baywang niya. Good morning, Papa. Bati naman ni Rafael kay Carlos. Sinulapan lang naman siya ng kapatid. Pagkatapos ay tumuloy sa kitchen counter para gumawa ng kape. Ako na. Awat niya kay Rafael. Responsibilidad naman niya bilang asawa na pagsilbihan niya ito. Pinanood naman siya ni Rafael habang nagtitimpla siya ng kape. Masarap ba to? Bulong nito sa tenga niya. Sa sobrang sarap, makakalimutan mo ang ex mo. Matamis ang ngiti niyang sagot dito. Mahina namang tumawa si Rafael na kahit ang mga mata nito ay nakangiti nga. Ano ang gagawin ninyo sa bukid ngayon, Rafael? Tanong naman ni Carlos sa anak. Sisinupin ang mga nagapas na palay, Papa. Baka maghapon kami ni Cassandra sa bukid. Pupunta rin kami roon ni Albert mamaya. Magpapahanda ako ng pagkain kina Minda para mapakain na rin ng mga trabahador. Magpapakain ho sa mga trabahador? Sumabat siya sa usapan ng mag-ama. Pwede ho ako magluto ng kaldereta para hindi na mag-isip sina Ate Minda kung ano ang lulutuin. Kung gayon ay kailangan mamili ng mga sangkap. Sumigla din ang tinig ni Carlos sa suhestyon niya. Maraming salamat, Cassandra. Tiyak na matutuwa ang mga trabahador sa masarap na tanghalian.
Samahan na kitang mamili ng mga sangkap sa bayan, Cassandra. Sa unang pagkakataon ay nagsalita naman si Albert. Nauna namang tumanggi si Rafael. Bago pa man siya makapagsalita sa sinabi ni Albert. Kaya ni Minda ang pamimili, Albert. Pupunta kami sa bukid ngayon at makakabalik kami ng alas 8. Samahan mo na lang ang papa sa bukid dahil hindi niya kaya ang mag-drive. Kung gayon ay sasabay na kami sa inyo ngayon. Maganda maglakad sa bukid kapag hindi pa tirik ang araw. Hindi ba, Papa? You can use the other car, Albert. Hindi sumasakay si Papa sa likod ng kotse noon pa. Maring wika naman ni Rafael. Kung hindi na lang muna ako sumama, kayo na lang tatlo ang umalis para makapaghanda naman ako ng lulutuin. Suhestyon naman ni Cassandra. Hindi niya gusto magkaroon ng tensyon sa pagitan ng magkapatid nang dahil lamang sa kanya. Sasamahan ko na lang si Minda sa pamamalengke niya. Kung gayon ay tara na, Rafael. Tumayo naman si Carlos matapos ubusin ang kape sa tasa nito. Maganda ang suhestyon ni Cassandra. Mapapagod nga naman siya kung mamaya pa sila mamamalengke tapos lulutuin pa. Hindi na kumibo sa Rafael na tumayo na at lumabas na rin sa komedor. Naiwan pa si Albert na nagkukunyaring may hinahanap sa ref. Bakit ka nagpakasal kay Rafael, Cassandra? Tanong nito na matiyak na silang dalawa na lang ang naroroon. Hindi ko alam kung dapat pa bang magpaliwanag ako sa iyo, Albert. Hinihintay ka na nila papa sa kotse. Sumali ka pa talaga sa gulo naming tatlo ni na Almira. Anong pumasok sa isip mo? May gusto ka ba kay Rafael? Kaya ka nagpakasal, ha? Totoo bang may nangyari sa inyo? Kaya agad kayong ipinakasal ng papa? Bakit mo pa inaabalan sarili mo sa pagpapakasal ko sa kapatid mo? May asawa ka na rin, hindi ba? Dahil alam kong hindi ka ganong klaseng babae. Kilala kita, Cassandra. Hindi mo basta-basta ibibigay ang sarili mo sa taong kakakilala mo pa lang. Huwag mong sabihin na nagpapanggap ka lang noong may relasyon pa tayo. Totoo lahat ng ipinapakita ko sa iyo, Albert. Hindi niya napigilan ang pagtaas ng boses niya. Ikaw ang manloloko. Kung hindi pa nagkasakit ang mama, hindi ko malalaman na isang malaking kasinungalingan ang relasyon natin dalawa. Naniwala ako sa iyo. I'm sorry sa lahat. Kung hindi ako kasal kay Almira, ay hindi malabo na pakakasalan kita. Lumapit ito at hinawakan ang kamay niya nang biglang sumulpot naman si Rafael. Rafael, agad niyang binawi ang kamay niya. Hindi ka ba talaga titigil hanggat hindi nauubos ang pasensya ko sa iyo, Albert? Salubong na ang kilay nito, kaya't gumitna siya para hindi magpang-abot ang dalawa. Tama na. Masasaktan na naman ang papa kapag narinig kayo nag-aaway. Bakit hindi sa Almira ang puntahan mo at hingan mo ng tawad? Sinayang mo lang ang lahat ng pagpaparaya na ginawa ko noon sa'yo. Dahil ganitong relasyon lang ang ibibigay mo kay Almira. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Rafael. At wala akong ginagawang masama kay Cassandra para pagbawalan mo ako makipag-usap sa kanya. You touch my wife's hands. Wala na akong tiwala sa'yo. Mula nang sirain mo ang relasyon namin ni Almira. Umalis ka sa tabi ni Cassandra. Kung hindi ay makikita ni Papa sa unang-unang pagkakataon kung paano ako magalit. Kahit siya ay natakot sa ibinadya ng mga mata ni Rafael, nakatukod ang dalawa nitong kamay sa mesa habang nagpapahupa ng galit. Baka naghihintay na ang Papa Rafael. Paalala naman niya rito. Kanina lang ay nakangiti ito. Ngayon ay bumalik ang bigat sa mga balikat nito. Katulad ng kagabi. Wala naman itong salitang binitawan nang tumalikod sa kanya at tuluyang umalis. Kung bakit naman kasi sa dami na madadatnan nito, iyon pang hinawakan ni Albert ang mga kamay niya. Tinawag niya si Minda para makapunta sila sa palengke ng maaga. Tahimik lang siya habang nagmamaneho siya. Galit ka ba sa amin, Ma'am Cassandra? Tanong naman ni Minda sa kanya. Bakit ako magagalit? Ang tahimik niyo po kasi.
May iniisip lang ako. Kinausap kami ni Sir Rafael. Kaninang agang-aga. Pinilit kaming paaminin kung sino sa amin ang nagsusumbong kay Ma'am Almira na hindi kayo magkasama sa iisang silid. Ano ang sagot nyo? Si Maria lang naman ang laging kausap ni Ma'am Almira kapag nandyan siya. Bago pa lang kasi yon, kaya madaling mauto ni Ma'am Almira. Kakausapin daw kami ulit ni Sir Rafael kapag gising ka na. Tatanggalin yata niya sa trabaho kapag nalaman kung sino ang nagpapakalat ng chismis sa mansyon. Mali naman ho talagang ipamalita pa sa ibang tao nangyayari sa mansyon. Umaasa si na Papa na mapagkakatiwalaan kayo sa lahat ng bagay. Yun nga ang sinasabi ko sa mga kasama ko sa trabaho. Pakialam ba nila kung anong estado ng relasyon ninyo? Ito kasing si Ma'am Almira, ayaw tumigil ng kakatanong tungkol kay Sir Rafael. Kapag nagtanong ho ulit sa inyo, sabihin nyo na ako ang kausapin. Sige po Ma'am Cassandra. Sabi nga ho ni Sir Rafael, sabihin sa inyo palagi kapag may problema sa mansyon. Kayo na daw ho ang mamamahala doon simula ngayong araw. Ikinatuwa naman niya na nagtitiwala sa kanya si Rafael. Sana nga ay maging maayos ang pagsasama nila sa mansyon. Kahit pa magulo pa ang mundo nila ngayon. Dahil kay Albert at kay Almira. Pagbalik nila sa hacienda galing sa pamamalengke, ay nakabalik na sina Carlos at Albert. Nagpaiwan daw si Rafael sa bukid. Inabala naman niya ang sarili sa pagluluto para iwasan si Albert. Salamat sa pagsisikap na tulungan si Rafael sa pakikisama sa mga trabahador, Cassandra. Nagulat siya na magsalita si Carlos mula sa likuran niya. Umupo ito sa silya na malapit sa kanyang kinatatayuan. Wala hong anuman, Papa. Kumusta ho ang pag-iikot ninyo sa bukid? Mabuti naman. Mamaya na ako babalik ulit roon kapag nakaluto ka na. Sasalo tayo sa mga trabahador na kumain para makilala mo ang mga tapat nating tauhan. Sige ho, Papa. Nakita mo na ngayon ang totoong relasyon ng dalawa kong anak. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan nito na nakatanaw sa labas ng bintana. Paano ho ba humantong sa ganun ang galit ni Albert kay Rafael? Dahil nagkamali ako sa pagpapalaki kay Albert. Malungkot naman itong sagot sa kanya. Noong maliit pa yan, siya ang palagi kong kasama dito sa bahay. Nagsisimula pa lang ang paglago ng hacienda noon. Noong maging abala na ako sa bukid, palaging yaya na ang kasama niya. Lahat ng laruan at material na bagay ay sagana siya. Dahil iyon ang naisip kong paraan para mapunan ko ang maghapon na hindi ko siya kasama. Hanggang sa masanay siya sa ganoon na ipinararamdam ang pagmamahal ko. Pero bakit ho si Rafael na isasama niyo sa bukid? Dahil si Rafael mismo ang nagdesisyon na tumulong sa bukid. Kahit 10 taon pa lamang siya noon. Gusto niya akong paluguran. Ang ibalik sa akin lahat ng kabutihan ko sa kanya at sa mama niya. Hindi ko naisip na may isa pa akong anak na naghahanap ng kalinga ko at gusto ring sumama sa akin sa bukid. Lumayo nang lumayo ang loob ni Albert sa akin dahil sa selos niya kay Rafael. Kinalakihan niya ang sama ng loob niya sa akin at lumalim na rin ang negatibong damdamin na mayroon siya para sa kapatid niya. Ngayon ay mahirap nang bawiin ang mga panahon na wala. Kaya nang tumayo sa sarili niyang mga paa si Albert, mas lalong hindi na niya ako kailangan. Umupo siya sa tabi ni Carlos matapos ang pagluluto niya. Sa palagay niya ay kailangan na matanda ngayon na makakausap. Wala na naman kasing tigil ang bangayan ng dalawa. Simula kagabi na tiyak sumusugat sa puso ng isang ama na parehong mahal ang mga anak nito. Pero hindi pa naman huhuli ang lahat, Papa. Ang isang anak, kahit pa tumanda ng ilang taon, hindi niya gugustuhin na lumayo sa mga magulang. Kaya nga, Cassandra, matanda na ako. Kailan ko kaya makikita na nagkakasundo si Rafael at Albert? Hindi ko gustong hanggang sa pumanaw ako ay hindi maayos ang relasyon ng dalawa. Susubukan ko kung kausapin si Rafael.
Hindi si Rafael ang problema, anak. Ipinagpapasalamat kong maunawain ang asawa mo sa kapatid niya. Si Albert lang ang matigas ang puso dito. Si Albert lang ang palaging nagsisimula ng gulo nilang dalawa. Matagal rin naman niyang naging karelasyon si Albert. Babait naman ito at hindi maramot. Sa katunayan ay palagi siyang nakakatanggap ng regalo mula rito. At mahinahon din ito. Sa katunayan, ngayon lang niya nakita na nagalit si Albert at nanuntok ng lalaki. At si Rafael pa ang sinuntok nito. Sadya nga sigurong malalim ang sugat na naitanim nito sa puso nito. Kung hindi lang magagalit si Rafael, ay gusto niyang kausapin si Albert at alamin kung bakit ganoon na lang ito namumuhi sa kapatid nito. Wala ho ako naging problema kay Albert noong boyfriend ko pa siya. Kung alam ko lang na may problema siyang ganito, ay matagal ko na siyang kinausap. Baka naman ho kaya ko pa siyang paliwanagan. Huwag mo masyadong abalahin ang sarili mo sa problema ng dalawang anak ko, Cassandra. Ngumiti si Carlos sa kanya at ipinatong ang kamay sa kamay niya. Mahalin mo lang si Rafael at alagaan. At samahan sa mga panahon na uubusan siya ng pasensya sa kapatid niya. Masaya na ako. Gusto kong makita na masaya na siya ulit. Nang makabawas man lang sa bigat ng loob ko. Dahil sa tunay na anak ko pa ang nagdulot ng sama ng loob sa kanya. Tatanawin kong utang na loob sa iyo kapag naibalik mo ang dating Rafael na nawala noong naghiwalay sila ni Almira. Alanganin siyang tumango rito. Siya man ay hindi sigurado kung kaya niyang punan ang espasyong inalisan ni Almira sa puso ni Rafael. Pero hindi niya gustong biguin si Carlos. Tulad ni Rafael, gusto rin niyang paluguran ang matanda dahil ito ang nagligtas sa buhay ng mama niya. Gagawin ko ho ang lahat para matutunan niya akong mahalin. Tumayo siya para ihanda ang mga dadalhing pagkain sa bukid. Nang mapansin na nakatayo si Albert sa likod ng pintuan, na tila ba kanina pa nakikinig. Nakita niya sa mga mata nito ang lungkot, pero pilit na ikinukublis sa kanya. Kung wala lang si Carlos sa komedor, ay kakausapin niya ngayon si Albert. Kanina ka pa ba dyan? Mahina niyang tanong. Umiling ito bago lumakad papalayo.